Hello guys, welcome sa channel. Mag-unbox tayo ngayon ng in-play na rated power supply na 400 volts. Although sa tingin ko is true rated naman siya na 400 volts. Kaya lang wala kasi siyang bronze rating. No? Wala siyang bronze rating. Saka mura lang siya, nasa 400, 500 pesos lang siya. Kaya lang din na naisip talaga bumili na. Kasi meron akong i-revive na lumang computer na luma na Athlon pa siya, no? Usually hindi na namin siya gagamit talaga ng pang malakasan na gaming. So sa tingin ko, para sa akin kasi usually pagka mga lumang PC, tapos usually okay na yung generic power supply. Saka lalo na kung hindi mo naman siya gagamitan ng kung hindi mo siya gagamitan ng GPU na may extra power. No? Sa tingin ko naman mas quality siya na generic na kasi may brand siya, yung in-play. In-play naman usually okay naman siya na brand. Yan. So tingnan natin muna yung box niya. So, maganda yung quality ng box niya, no? So, ito is okay naman siya, no? So, mukhang naman siya na true rated naman siya na 400 volts. Kasi yung 12 volt niya sa times 33 amps nasa 396 kan. Tama ako, no? So, mukhang okay naman siya. Kung paniniwalaan natin dito ng specs ng in-play, parang binis niya yung 400 volts na rated power dito. So, may 12 volt, no? 12 volt saka 33. That's parang 396 na siya. So, parang okay naman siya. Tapos, yung sa box, tas yung mga sinasabi niya dito sa box? Sabi niya 80% efficiency daw siya, pero wala siyang hindi siya bronze. Right? Wala siyang rating, no? So, pero wala siyang hindi siya bronze, hindi siya silver, no? So sana okay siya. Tas 220 volt, compact size. So, built-in 120 cooling fan. So, yung nga lang ito is fixed cable design. Saka maganda dito is meron siya ditong claim na meron siyang protection, no? Meron siyang OPP, UPB, OPB, saka SCP protection. Kung totoo to is okay siya. So, masabi na siyang mas okay talaga siya sa generic. Tapos, mura lang din yung price niya, no? Nasa 400 to 500. Usually na price ng mga generic na power supply. So, anyway, buksan na natin siya. So, meron siya dito ngayon, power cable. Okay naman yung power cable niya. Yan muna natin power cable. Ito naman, tama lang yung haba, saka makapal naman. So, quality naman yung power cable niya. Power cable pa medyo okay na. Kasi nga, ito open na natin. Yan. May plastic siya dito. So, 120mm pan nga siya. Kasi ito yung sasabi ko, no, kaya ako siya nagustuhan. Kasi hindi siya mustard cable, hindi yung yellow red na is color black siya, parang hindi siya mukhang generic power supply. Although syempre pwede sa hindi pa pwedeng isipin, pwedeng mapeke na hindi siya generic kasi hindi siya color siya. Although pwede naman natin siya sabihin hindi siya totally generic, pero ako kasi pagka mga itong kamurang power supply, kinoconsider siyang generic na lalo na kung walang rating ng walang rating ng bronze rating, kaya hindi natin siya nakikita sa usually kinikonsider ko na siya ng generic, no? Pero sa tingin ko siguro ito is mukha siyang high quality na generic lang na power supply. So, yung component niya mukhang okay naman siya, wala lang ako masyadong alam sa no? So pagkatitingnan natin yung mga maayos naman yung solder niya, no? Medyo nasisilip ko naman na konti dito yung sa niya. Mukhang malinis naman siya. Yung heatsink niya lang is medyo manipis. Kung titignan ko yung nito, yun parang heatsink niya medyo manipis. So sana hindi mo siya mag-iingat. Saka maganda siya na all black siya. So anyway, tingnan natin kung ano yung included na cable sa kanya. So hindi siya modular, no? So nakakabit siya. Meron siyang single na Molex. Kung kailangan isa sa isang SATA, meron siya dito. Tapos meron siyang SATA na dalawaan. Yung sa pwedeng 4 pin, pwedeng 8 pin na CPU to. Ito yung sa motherboard, yung marami, no? 24 pin ba to. Tapos meron siya ditong para sa GPU. Ito sa GPU to kasi siya, no? 8 pin. Pero pag ganito na 400 watts ang na power supply, tapos lalong walang rated, hindi siya 80%, hindi siya bronze na usually mas better na gamitin siya ng yung mga walang GPU para mas safe lang.
Kasi lalo na yung mga ganitong mura lang na ano, hindi, ako siguro ako lang hindi ko lang siya masyadong pagkakataon na gumamit ng ano ng GPU. At sabihin natin siyang 2 rated siya, so pwede siyang kulangan sa mga RX 580 na GPU, no? Kasi mamaya isipin niyo may 8 pin kayo na pang GPU, baka isipin niyo pwede, no? So kukulangan niyo. So mas okay na wag niyo gagamitin. Siguro kung medyo mga lumang GPU, yung mga GPU lang na kanya, yung mga 1050, 1050, 1030 lang yung GPU nyo or below, okay siya. So ako kasi yung consider ko siyang generic kasi hindi siya talagang ano. Although pa siya ditong sasabi parang 80 plus, no? 80 plus daw siya, pero hindi siya bronze, no? Pwede siyang siguro, medyo, sa tingin ko medyo efficient naman siguro siya. Saka pagkatitignan ko yung ano niya is, okay naman yung sa railing niya, no? Sa kasi mga nasa 400 plus naman siya na power supply. So, gagamitin ko siya siyempre pang mga lumang PC lang. No? Lalo lang na 400 plus lang din siya. So, mga bagong PC, yun, siguro pwede din. Basta mga pang office PC, basta yung PC na yung ano, hindi kailangan ng GPU. No? Basta yung PC na gagamitin niya is parang yung mura lang tapos built-in GPU lang yung ano. Medyo okay lang. So, ngayon tatry ko siya sa PC ko kung okay siya. Install natin yung Intake 400 watts. So, wala naman naging problema sa cable. No? So, okay naman yung haba ng cable niya yung sa motherboard na, ayun, na-route ko pa nga dito. Pati yung dun sa may 8 pin na sa may power ng CPU. Yan. Na-route naman na, no? Tama lang yung haba. So, wala man akong na-encounter na. Tapos ito yung mga extra cable na hindi nagamit nasa tabi lang. So, mukhang okay naman yung haba ng cable niya. Kasi kahit na ito is 80X yung motherboard natin. Tapos ito, may gagamit ako ng GPU. Pero ito, kung nakikita nyo is hindi kailangan ng power. Ito, GTX 1050, hindi kailangan ng power, GPU power. Basta yung mga gitong GPU, okay lang yan sa 400 watts at PSU. Yan, so yung guys, nabot na natin yung PC natin. Nandun na yung in-play na 400 watts. Tapos, work na naman yung PC natin. So, ang gagawin ko is, gagamit ako ng OCCT lang para pang test lang. Pwede siyang stress test. Pero siguro kung gagamitin ko lang muna sa power configuration. Pwede sa OCCT, marami kayong pwede CPU, RAM, CPU, yan. Marami kayong iti-test. Siguro, pero ako iti-test ko siguro itong sa may power niya. Tapos, ang type ng power nito is ABX2. So, ABX2 yung power supply natin. Yan. So, siguro pwedeng 1 hour lang. Ito-test lang natin para makita lang yung stability. Pwede yung marami, kung gusto nyo i-test ng i-stress test nyo siya mas matindi. So, yun, nakikita nyo is meron tayong GPU na GTX 1050. So, yan, to-test ko rin siya ng parang quick test lang siguro para makita natin kung stable siya. Pwede na siguro muna kahit 1 hour lang para makita lang natin kung stable siya. So, nagra-run na siya. So, may power detection siya. So, babalikin ko siya mamaya after 1 hour kung ano may gitong resulta niya. So, dito sa OCCT, marami kasi tayo makikita dito. Makikita nyo dito yung mga yung temperature nyo. Yan, kung ano yung curve niya. Yung volts. Yan. Marami kayo makikita dito. Yan, CPU power. Nakikita, nasa 42 watts. Yung GPU. So, almost 100 watts lang yung pinakain ng power natin. Yan. So, nakita natin yung ng test to machine. So, nag-stress test na siya. So, yung CPU usage is nasa 100% na, pati yung GPU load mo nasa 99% na. So, ito-test lang natin siya. So, after 1 hour, kung stable siya, walang freeze, wala tayong may experience na. So, ipapasa muna natin pansamantala itong Intake 400 watts na PSU. Okay guys, after 1 hour, wala mo siyang error na detected. Okay naman lahat. So, kung medyo duda, pwede yung tagalan. Siyempre, siguro ako gagawin ko is, gagamitin ko lahat. So, siguro, i-update ko na kayo sa comment section kung in case habang maggamit kayo, mag-crash yan. So, pa wala man nakitang crash, walang errors, kahit sa OCCT, 1 hour na ginamit ng test ng power, so wala mo siyang nakitang error or parang wala man lang napansin na parang kakaiba, no? Ito yung GPU, yung minimum niya is 36 watts, tag-max ng 71 watts sa CPU.
Ang minimum is 21. So, yung max niya nasa 46 watts. So, pa wala man walang errors, walang mukhang stable naman siya. So, yun. Tapos may GPU pa tayong GTX 1050. No? So, tingin ko okay naman siya. Okay naman tong PSU na to. Kasi medyo na-survive naman yung test niya. Pero siguro, i-ano pa rin natin siya ng ng matagal, ng pangmatagalan. No? So, lalo na ito, medyo luma na naman yung CPU natin, pati itong GPU, medyo luma na rin. Pero okay naman siya, kaya rin talaga medyo alang na hindi na tayo nag-invest na masyadong mahal na PSU, lalo sa mga gitang medyo lumang Pero syempre, sa efficiency, mas okay pa rin talaga kung kaya ng budget ngayon na ang bibili niyo talaga is yung like mga bonds, 80 plus bonds na ang efficiency niya, mas trusted brand. Pero Inpay naman, so far sa mga budget na itong Inpay, wala naman siyang masyadong wala naman ako nakikita na medyo na problem. Lalo sa mga, wala naman siyang wala pa naman ako na-experience na medyo problem sa kanya. Lalo sa mga fans, usually naman yung gagawin sa mga Inpay. Maghahanap kayo ng medyo budget na PSU. So para sa akin, itong Inplay 400 watt na power supply is, sa tingin ko mas better na to. Kasi yung huwag kayong bibili ng na sobrang generic, sasabihin na 700 watts na sa power supply, pero generic ng Mosford na yung mga cable is bakit tapos kulay-gray yung sa tingin ko sa experience ko mas okay ngayon sa so far yung sa testing ko nitong Inpay, sa tingin ko medyo mas okay siya. Pero syempre titingnan pa rin natin siya sa pagdating ng mga ilang months. Update ko kayo sa comments. So maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe sa ating channel.